Welcome to day 19 of our 60 days of basic networking. Right, so tuloy lang tayo dito sa ating IPv4 or understanding IPv4 address. Kanina pinag-usapan natin kung paano yung structure, kung paano yung use case example. In this short lesson or video naman, pag-usapan natin kasi probably you're asking yourself, Sir, saan natin kinukuha, saan nanggagaling yung tinatawag nating IPv4 address? Diba? So, if that's your question regarding the previous topics or previous lesson, this video should answer that specific question. Kasi tinatanong natin, Sir, saan nanggagaling yung mga IP address na yan? Right? Doon sa example natin kanina, we have this simple diagram kung saan we have a router, for example, a router, and then sabi nga natin, yung network natin dito like 192.168.1.0/24 is the same as the street, right? Network address is equals or identical to the street. For example, yung kahabaan ng Mahogany Street. Now, dun sa kahabaan ng Mahogany Street, meron tayong tinatawag, for example, ito yung Mahogany Street, meron tayong mga bahay dyan, di ba? Ba't ganun yung bahay ko? Anyway, may mga bahay tayo dyan na may kanya-kanyang house number. For example, this is 101, this is 102, this is 103, and so on. So that means, for example, this is Mahogany Street. For example, ito yung bahay ko. I lived in 101. Okay, so number 101, Mahogany Street. So, yun yung pagkakakilanlan ng bahay ko, right? So, for example, may mga delivery, may parcel si Shopee or Lazada, and then yung rider is hindi alam, they're gonna ask for the street first and then look for the house number. In the same way, sa network natin, ito yung nagre-represent ng street, yung pinaka-network address. Mamaya we're gonna talk about the network and address portion kung paano natin malalaman with the use of subnet mask nga na nabanggit ko kanina. Pero think of it like yung network address natin is the same as the street, and then yung individual IP addresses natin ng mga devices natin or ng endpoints natin or end devices is basically the house number. So for example, itong tablet natin, ang pagkakakilanlan niya in terms of layer 3 or IP address is 192.168.1.10. Ngayon, si laptop, 192.168.1.11. Si printer, 192.168.1.12. And then, kagaya nga nung nabanggit ko, lahat ng mga yon is pumapasok dito sa tinatawag natin na usable IP addresses within that street. Kasi meron kang hindi pwedeng gamitin. Hindi mo pwedeng gamitin itong mismong address na 1.0 or yung mismong network address as well as yung broadcast address which is yung last IP address dun sa network. Ang last IP address dyan is 1.255. Okay, so 192.168.1.255. Hindi mo rin yun pwedeng gamitin kasi yun naman ay ginagamit para sa broadcast message. We're gonna talk about that pagdating sa switching, I guess. Pero right now, gets mo na. Right? Na ganun yung setup ng IP addresses natin. Yung network address is basically the same analogy or identical dun sa street, and then yung mga house numbers is identical or the same dun sa mga mismong IP addresses ng device. Right? Now, Sir Billy, saan nga natin kinukuha? Saan nanggagaling? Okay? It's basically coming from this device. So, in this case, router. Pero, in reality, yung router kasi is nagfa-function as what we called a DHCP server. So, let me show you right now. Nandito ako sa page kung saan, nag-time out. Wait lang login natin. Ano nga yung Converge admin? Kaka-paste ko na lang. Makikita nyo naman yan sa Converge nyo. Anyway, so right now, nandito ako sa router namin na free na libre na bigay ni Converge. Take note this is just a home network or local area network dito sa bahay namin. Now, if I go with, for example, sa network, and then I go with the local area network, so ito gusto kong ipakita kasi sa inyo makikita nyo na we have what we called a network LAN DHCP server. Okay, so basically, sinasabi dito na ang LAN IP address ko, which is the address mismo nitong router. It's my default gateway. Ang default gateway mo is basically, dun pinapadala ng mga devices mo yung
mga communications or request dun sa mga ibang IP address na hindi nila alam or hindi nila member sa network. So kung makikita mo dito, naka-enable yung DHCP server. So naka-check yan. Pag in-uncheck ko yan, hindi makakakuha ng IP address itong mga devices. So itong tablet na ginagamit ko right now, for example, tapos yung smartphone ko, yung TV namin, itong laptop ko, hindi sila makakakuha ng IP address. Kasi yung IP address na nakukuha nila nitong mga devices namin sa bahay is coming from this DHCP server. So itong router namin sa bahay, naka-enable yung kanyang DHCP server function. Kasi nga nabanggit ko sa inyo, di ba? Sa mga bahay natin, yung router natin acts as an all-in-one device. So acts as a router kasi kinoconnect nyo tayo sa ibang network or sa internet. Acts as a firewall kasi may firewall option or function din siya for basic security. Although basic lang, still security function. And then acts an access point kasi doon tayo kumukonect ng wireless eh. Di ba nakaka-connect yung laptop ko doon via wireless. Now, it also acts as a switch kasi pwede kang mag-connect ng LAN cable. And then, yun nga, it also acts as a DHCP server kasi ito rin yung nagpo-provide ng mga IP addresses sa devices. So, ang tawag natin dito is DHCP pool. Okay? So, ito yung mga usable, kagaya ng nabanggit ko kanina. Ang pinaka-start dito sa setup namin na to is 192.168.1.2 kasi nga yung 1.1 is yun na yung pinaka-IP ng gateway ko. So hindi na yung pwedeng makuha or magamit ng ibang devices. So yung mga pwede naming makuha, for example, pumili pa ako ng 100 na laptop is starting from 192.168.1.2 hanggang 1.254. So basically that's 253 devices. Okay, kasi nga nagamit na yung isa. Pero meron na kaming ilang devices dito kagaya ng 1.2, 1.3, 1.4, 5, 6, 7. So, yung mga ano yan, yung iPad, tapos cellphone, may desktop pa, yung kay Mrs. And then, may Deco, pangalan ito, TP-Link wireless extender pa kami. So, lahat ng mga devices namin, lahat ng devices natin actually, na kinakabit or kinoconnect natin sa network, they need to have an IP address. And then, saan ang gagaling? Coming from the DHCP server. So, this time, since ang DHCP server namin is yung router, siya yung nagbibigay ng IP address. Does that make sense? So, ngayon, alam mo na kung ano yung structure ngayon, alam mo na yung pagkakakilanlan ng IP address, and then ngayon, alam mo na kung saan siya nanggagaling. It comes from the DHCP server. Sir, ano yung mga pwede natin gawin or pwedeng magsilping DHCP server? So, in a home network, kagaya nitong meron kami sa bahay or kagaya rin na meron ka sa bahay, mostly, you're using your router as the DHCP server. Ganun din sa mga maliliit na office. Diba? So, pwedeng doon sa office nyo, yung router nyo is also the one that's being used as the DHCP server. Siya rin yung nagpo-provide ng IP addresses. Kagaya nga nitong use case or example natin dito, di ba? So, siya yung nagpo-provide ng mga IP addresses sa mga devices na yan. Right? Pero, dun sa malalaking enterprises, kagaya ng nakikita nyo sa diagram, for example, we do have or we create or we deploy a separate or a standalone DHCP server. For example, this one, we can use as a DHCP server. So, dyan tayo magkikreate ng tinatawag natin na DHCP pool kung saan ano yung, dun nakaset yung mga range ng IP addresses na pwedeng ma-assign or pwedeng makuha ng mga devices or endpoints natin. Kasi sa malalaking enterprise, hindi natin ginagamit yung mga router as the DHCP kasi masyadong busy yung network. Okay, masyadong ma-overload. So, ang ginagawa nila talagang mag-route lang. Now, ang ginagawa nga natin, we do have a separate DHCP server para mag-supply ng IP addresses dun sa mga device kagaya ng nakikita nyo dito. So, ganun din yung magiging setup niyan. Meron tayong pool, tapos merong mga usable IP addresses, tapos kung meron kang gustong i-exclude para hindi makuha ng mga devices mo, pwede mong ilagay doon sa DHCP exclude IP address. We're gonna talk about that pagdating sa DHCP, pero I hope you're not getting the point. Another thing to remember is, gumagana or for example, makakakuha lang ng IP address yung mga devices mo, kagaya nga ng mga meron tayo dito, when, for example, saan yun? For example lang, kapag naka-auto-obtain sila. Let's say, for example, itong laptop or itong desktop natin dito. Kapag naka-auto-obtain yan, automatic hahanapin niya yung DHCP server, and then automatic, bibigyan siya ng DHCP server ng tinatawag natin na IP address.
So magdodoro siya, discover, acknowledgement, discover, offer, request, acknowledgement. We're gonna talk about that pagdating sa DHCP, pero bibigyan siya and then makakakuha siya. Now, let's say for example, nagpunta ako dun sa laptop ko, kino-configure ko static. Okay? Pwede rin na static as long as ang ibibigay ko na range, for example, is pumapasok dito sa range na to. Okay? Nalogout na naman ako. Okay? So, dapat, kung magi-static ako, pumapasok dito sa range, nasa na yun? Network, LAN. So, kung i-static ko, for example, gusto kong i-static yung IP address nitong tablet, dapat pumapasok siya dito. Kaya lang, hindi ko pwedeng gamitin yung mga nagamit na or ginagamit or active doon sa ibang device kasi nga magkakaroon ng duplicate. So, I have to make sure na ang gagamitin ko, for example, na static is hindi pa nagagamit. Now, that can be doable or that can be feasible kapag maliit yung network mo, kaya mong i-inventory kung ano yung mga nagamit na at saka hindi. Pero sa enterprise, kagaya ng ipinakita ko dito sa inyo, hindi yun applicable, hindi yun feasible. Dahil dito, we have hundreds or even thousands of devices in our network. That's why we use auto-obtain. Kasi pagka sinet mo dun sa device mo, for example, dito sa laptop, sa tablet, and mostly sa default setup naman, laging naka-auto-obtain yung device natin. Hahanapin lang nila yung DHCP server, which is mostly yung gateway natin or default gateway. And then, yun nga, kukuha na sila ng IP address in the usable range na naka-define doon sa DHCP server. So, kapag pinag-usapan din natin yung VLAN, ganito rin yung makikita natin. Kada VLAN may kanya-kanyang DHCP pool or group of IP addresses na pwedeng magamit or ma-assign sa mga devices in that specific VLAN. Ganun lang naman ang VLAN eh. Virtual Local Area Network. Diba? So, marami ka lang pool for different VLANs. Pero in concept-wise, they are just group of IP addresses na pwedeng magamit ng mga devices mo. Okay? So, malinaw na tayo dito. Right? So, we're good with this. You now understand kung ano yung structure. You now understand kung ano yung silbi ng IP address natin. And now, you now understand kung saan siya nanggagaling. Okay? So, in the next video, we're gonna talk about yung network and host portion ng mas detalyado pa. Para talagang mas magets mo paano natin nakikita kung hanggang saan lang, for example, yung usable IP address at saka yung mga pwede natin gamitin. Kung ano yung network address at saka broadcast address in a certain IP address or subnet. Di ba? So, we're gonna talk about that in the next video. For now, let the lesson sink in from this video and I'll see you on the next one.